Muling nakasagutan ni Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela ang Chinese Embassy. Kasunod ito ng pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Live mula sa Mandaluyong nangungun sa balita si Dave Abuel. Dave, anong payag ng magkabilang panig? Jiggy, nagpalitan ng maanghang na post sina PCG spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela at ang Chinese Embassy kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Binanatan ng Embahada ng China ang post ni Tariela kaugnay sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Wu Weiwei, magiging mas maayos sana ang relasyon ng China at Pilipinas kung walang taong gaya ni Tariela na nagpapalaganap umano ng kasinungalingan at kapuotan. Buwelta naman dyan ni Tariela kung susunod lang ang China sa international law at titigilan ang pag-aangkin sa buong South China Sea ay mas magiging magandaan niya ang relasyon ng dalawang bansa. Sinagot din yan agad ng Chinese Embassy. Anila, binabaliktad na naman ni Tariela ang katotohanan. Ang tanging malinaw lang daw sa nakalipas na isang dekada ng naturang arbitral award ay walang naresolbang anumang issue. Kahapon, July 12 nang ipagdiwang ng Pilipinas ang anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Jiggy. At Dave, may mga Chinese scholars na nagsabing extension ng Taiwan ang Batanes. Anong payag dito ng ating gobyerno? Subukan po natin si Dave. Nagkakaroon lang tayo ng problema sa ating earphones pero giit ng Department of Foreign Affairs, hindi kinikilala ng Pilipinas ang anumang pag-aangkin sa Batanes. Ayon sa tagapagsalita ng ahensya, hindi na dapat seryosohin o patulan ang mga walang basehang pahayag tungkol sa pag-aangkin sa Batanes. Imbis na gumawa raw ng mga revisionist claims, mas mabuting pagtuunan na lang ng pansin ng mga Chinese scholar ang makatotohanan at may magandang layuning pag-aaral sa rehiyon. Pero para kay Defense Secretary Gibo Chodoro, kailangan itong seryosohin at tiyaking walang magiging pagpasok sa territorial waters ng Pilipinas. Darito ang pahayag ni Defense Secretary Gibo Chodoro. In a closed society like China, with the 2017 National Security Law of China, any Chinese subject, any academic who makes a statement in China, it becomes a quasi-state statement. So this is signaling on their part. No? It's good that it's ridiculous, but maybe to their citizens it might not be because their citizens have no access to free information. For context, Jiggy, nitong isang linggo nang isiwalat ng isang maritime transparency group ang ulat ng ilang Chinese scholars. Tinawag umano ng mga ito na natural extension ng Taiwan ang Batanes. Jiggy. At Dave, ano ang reaksyon ng mga kapatid natin sa Batanes tungkol sa usaping ito? Jiggy, medyo natawa raw sila sa issue na ito. Pero git nila, hindi raw dapat baliwalain ang ganitong pag-aangkin ng China sa Batanes. Narito ang pahayag ng nakausap nating Ivatan na si Father Joel Padua. Yun nga kasi even dun sa West Philippine Sea natin, di ba? Still issue pa rin yun, no? So tapos ito na naman, no? So parang napaka-imposible. Kanya-kanya silang reaction, yung iba nagkaroon ng tension, yung iba naman ganun din na pinagginawang joke. At Dave, yung sa Taiwan, may payag ba sila kaugnay dito sa issue ng Batanes? Jiggy, hindi man tuwiran pero sa isang pahayag ng
Taiwan Ministry of Foreign Affairs, sinabi nitong patuloy na hindi nagbabago ang kanilang posisyon sa issue ng pag-aangkin sa South China Sea. Kailangan daw resolbahin ang agawan ng teritoryo ng mapayapa at alinsunod sa international laws. Patuloy raw ang pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa iba pang mga bansa sa pagsulong ng kaayusan sa South China Sea at kapayapaan sa rehiyon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.